Hindi ko papalampasin ang napakabonggang mensahe, of course, ng mga fans ng Kim Pao. Talaga nakipagbugbugan, talbugan. Hindi, I mean, in a good way. Kasi syempre, di ba, sabi ko nga sa inyo, masanay tayo na ang love team ay yung mga bata talaga, mga nasa teens or early 20s. Pero ito talaga, ito yung alam naman natin na nasa mid-30s na rin sila Kim and Paolo Avellino. But still, hindi talaga naging hadlang ang age para makipagpokpokan or ilang paso pa nga yung mga mas nakababatang love team. Ano? But anyways, eto na nga sa paandar ng Star Magic Philippines na You've Got Mail ay talagang sabi ko nga dito sa thumbnail pa lang, nakakaiyak. At the same time, nakaka-inlove talaga yung yung mga messages at patuloy pang dumadami yun. Pero yun nga, piliin ko na lang muna kung alin yung mga messages na talagang ramdam mo yun from the bottom of their hearts or galing talaga sa puso. But anyways, sa mga nagtatanong, of course, mapapanood sila Kim Chiu at Paolo Avellino ngayon sa Sunday sa ASAP. Ito, according sa press release na pinadala ng ABS-CBN Corpcom, ayun na, sabi nga, abangan din ang isang nakakakilig na number mula sa mga bida ng The Alibi na sina Kim Chiu at Paolo Avellino. So, meaning, alam na natin, di ba? Yun like ko nga sinasabi, yung the TV version or the mainstream TV or the free TV version. So, malamang itong February, pero, ayun na, I'm sure i-announce naman nila by tomorrow. But, syempre, aside from that, kaya talagang special yung paragraph na yan for Kim Pao talaga. So sabi pa nila, yung susunod naman dito, manghaharana naman ang lead star ng Someone Someday na si James Reid sa kanyang version ng kantang Foolish Heart. So according to sa press release. Of course, eto naman sa isa, magpapatuloy ang selebrasyon na inaabangan sa performances sa mga sikat na tandem. Nina Donnie at Belle, Joshua Garcia at Julia Barreto, yung magbabalik tanaw naman sa OPM. Mas napakarami pang magaganap sa ASAP tomorrow. But as usual, nando pa rin yung mga big names ng ABS-CBN. But of course, sabi ko nga, hindi pwedeng palampasin. O hindi ko nga basahin. Yung isang video nga pala, yung bandang latter part, video na yun nung promo pa ng Alibi. So, eto na mga messages. Sabi ni Margin Son, Dear Kim Pao, we miss you na. Kailan ang next project? Yan talaga mga tanong. Pasensya na sa boses ko. Alam niyo naman nangangarag na everyday nakakasalita dun sa meaning show namin ni Ray Pumaloy. But anyways, sabi ko hindi ko palalampasin ang pagkakataon. Nagawa ng mga vlog ang mga ganitong sitwasyon. Lalo na involved ang Kim Pao Lancha. But anyways, eto pa. Sabi ni si Pinky088, Dear Kim Pao, gusto ko lang sabihin na na-miss ko na makita yung mga ngiti niyong dalawa, lalo na pagharap niyong isa't isa. Stay happy together at sana magkaroon pa rin kayo ng project na magkasama, yung hindi naman mapanakit or maybe makamit na namin yung pinakamimithi naming mga delulu. Ayan, ang bongga ng message. Si Lina Kawai naman, Dear Kim Pao, you are the reasons of my eye bags kasi pinapanood ko palagi ang mga movies nyo at video clips. Kim Pao is worthy of our love and support. Eto, Dear Kim Pao, miss na namin kayo. What is your next project? Pakibilisan, please. O, diba? Ang dami na talagang naiinip. Kahit naman kami rin, naiinip na rin. But, ito pa. Dear Kim Pao, hiling ko kay Lord, wag na kayong paghiwalayan habang buhay at habang buhay din kaming Kim Pao Lanja na susuporta sa inyo. Kita mo naman ang mga message na yun, diba? Sino ba naman hindi maiiyak, hindi matatouch at mai-inlove talaga, diba? So, ayan. We love you, Kim Pao. Kayo lang palagi at habang buhay. O panalo. Kimi Pao, Dear Kim Pao, we miss you so much. Sana may next project na. Dear Kim Pao, ugta na mag-prod sa ASAP. Sayaw na po. Ayan. Ching Ching 864. Dear Kim Pao, sana magkaroon ulit kayo ng project. Nakakamiss yung magkasama kayo at nagpapakilig sa lahat na yun ang pinaka-miss namin sa inyong lahat. Hindi nakakasawa. Kahit balik-balikan ang mga event nyo, teleserye, movie, ang sarap pa rin sa mata. Mula umpisa hanggang dulo. Kayo pa rin ang pipiliin ko. Nakita nyo naman Ito, I love Kim Pao. Betting on Trentahin Tandem. Ito, Ria Kalaka. Dear Kim Pao, I am turning 76 years old soon and struggling with health issues, but because I love you both dearly, especially Kim Chiu, I always pray for miracles for healing so I can watch all your performances, teleseries, and movies. Both of you are always included in my everyday prayers. I wish both of you good health, strong and healthy bodies, peace of mind, and successes in everything that you do. May God bless you, God bless both of you always and forever. Dear Kim Pao,
always support both of you, and we are here always beside you. Kim and Pao, always keep the fire burning. Dear Kim Pao, ingat po kayo palagi. Loving your art is easy. Being your fan brings me so much joy. Dear Kim Pao, we miss you so much. Ayan pa. Dear Kim Pao, I love and support you both individually and as Kim Pao. Your chemistry, sincerity, and passion inspire so many of us. Watching Bottom of Shine makes me proud as a fan, and will always be cheering for you on screen and off screen. More projects and joint endorsements this 2026. And together, Pao Ever, sealed for 2027. Diba? Nakakaloka. Thank you for the kilig, the lessons, and the inspiration. Always here, always. Ito pa. Dearest Kim Pao, thank you for being my safe haven. You always bring so much joy and excitement as I look forward in my everyday life. I've never been more excited. And Philippine TV love teams. But you both got me so hooked with your undeniable chemistry since Lin Lang. I wish to see more of you doing beautiful project. Dear Kim Pao, thank you for being a stress reliever, source of joy, and kilig. You're such an inspiration to us. I will always and support you always and forever. A treasured memories we have in this family. Together with you as our parents are special. Cheering to more blessing. Ayan na. Grabe ang mga messages. Talagang hindi ka mauubusan ng mga, ang gaganda ng mga sinasabi. Kim Pao, you are the reasons bakit ako nagpakabit kami ng wifi. Kasi pag data lang ako nauubos lagi. Kakapanood ko sa inyo ng mga video clips. Dear Kim Pao, kayo ang dahilan kung bakit 12 or 1 na ako natutulog ng umaga dahil like kong pinapad ang mga serye nyo. Dear Kim Pao, you're the reasons I've got a lot of friends virtually. Thank you for your hard work. Ayun na, patutunayan ko yon. Because of Kim Pao, mas marami nga naging friends, mas marami naging kaibigan. Kahit kami ni Ray Pumali, ang dami namin naging friends talaga na hindi lang sa Pilipinas, all over the world. Kaya nga nakakatuwa na every time may mga Kim Pao, Lanja, or Kim Pao na from abroad, pupunta ng Pilipinas, they always parang suggest or request na ma-meet kami. Kaya naman, saludo talaga ako kina Kim and Paolo Avellino. Grabe talaga ang Kim Pao. Nakakaiyak at nakaka-inlove sa pinakamagandang paraan. At malaking parte niyan ay dahil sa mensahe ng mga fans. Una sa lahat, ramdam na ramdam sa mga sinasabi ng fans na hindi lang ito simpleng kilig o fandom hype. May lalim, may emosyon, at may pagmamahal na totoo. Yung tipong kahit simpleng larawan, maikling video, o tahimik na sandali lang ni Kim Chiu at Paolo Avellino nagiging makabuluhan dahil sa mga salitang ibinibigay ng fans. Mga salitang puno ng pag-asa, suporta at pasasalamat. Nakakaiyak kasi makikita mo kung paano naging ligtas na espasyo ang Kim Pao para sa marami. May fans na nagsasabing, "Kayo ang pahinga ko sa magulong mundo." Sa inyo ko natutunan na pwede pa palang umibig ng hindi nagmamadali. Salamat sa pagpapakita ng respeto, hindi pilit, hindi scripted. Hindi yan basta kilig, pagmamahal na may pag-unawa yan. Nakaka-inlove naman dahil ang Kim Pao ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Tahimik pero ramdam. Simple pero tumatagos. At yung mga fans, imbes namang pressure o magdikta, mas pinipili nilang maghintay, umunawa at magmahal mula sa malayo. Ibang klasing fandom to, mature, maalaga at may puso. At siguro, ang pinakamasakit sa puso pero maganda, kahit walang konfirmasyon, kahit walang label, buo ang suporta. Mahal nila si Kim at Paolo bilang tao, hindi lang bilang love team. Kaya nakakaiyak kasi bihira ang ganitong klaseng ugnayan. Artista at fans na parehong marunong rumespeto sa hangganan ng isa't isa. Sa huli, ang mensahe ng mga fans ang patunay na, una, ang Kim Pao ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa gentle love, quiet loyalty, at tunay na emosyon. At oo, nakakaiyak, nakaka-inlove, at nakakaasa. Kim Pao isn't loud love, it's the kind that stays. Hindi ito yung typical na balitang umaasa lang sa chismis o intriga.
Sa halip, ipinapakita nito kung gaano kalalim ang koneksyon ng Kim Pao sa kanilang mga fans. Nakakaiyak kasi ramdam na ramdam ang tunay na emosyon. Hindi pilit, hindi scripted, at hindi dinadaan sa hype. Ang mga mensahe ng fans ay nagmumula sa puso. May pasasalamat, may panghanga, at higit sa lahat, may respeto. Nakaka-inlove kasi ang pinapakita ng Kim Pao ay uri ng pagmamahal na tahimik pero totoo. Hindi kailangan ng bonggang pakulo para kiligin ng mga tao. Isang tingin, isang ngiti, o simpleng presensya lang, sapat na para maramdaman ng fans na may something na espesyal. At doon pumapasok ang emosyon ng fandom. Imbes namang pressure, mas pinipili nilang umunawa at sumorta mula sa malayo. Maganda rin ang mensahe ng balitang ito dahil ipinapakita na, una, may fandom na marunong rumespeto. May love team na hindi umaasa sa kontrobersya. May relasyon, on-screen man o off-screen, na pinapahalagahan ang katahimikan at dignidad. Sa kabuuhan, ang balitang ito ay patunay na ang Kim Pao ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa gentle love, quiet loyalty, at tunay na emosyon. At oo, nakakaiyak, nakaka-inlove, at nakakaasa. Kim Pao isn't loud love, it's the kind that stays. Grabe talaga, nakakaiyak at sobrang nakaka-inlove ang balitang ito. Hindi lang ito tungkol sa typical na kilig na nararamdaman ng mga fans tuwing may bagong picture o video ng Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang pinakapuso ng balita ay kung paano nagpapakita ng tunay na pagmamahal at suporta ang fans na hindi umaasa sa drama, intriga o kontrobersya para lang mapansin ang kanilang idolo. Nakakaiyak kasi ramdam mo na hindi lang sila basta tagahana, may lalim ang kanilang damdamin. Ang mga mensahe nila ay puno ng pasasalamat, panghanga at respeto. Yung klase ng suporta na nagpapakita na nauunawaan nila ang mga limitasyon at hangganan ng mga artista pero sabay din na nagmamahal ng buo at taos-puso. Ang mga mensahe na gaya ng "Kayo ang pahinga ko sa magulong mundo" o "Salamat sa pagpapakita ng pagmamahal na totoo" ay talagang tumatagos sa puso. Hindi lang ito simpleng fan appreciation. Ito ay mga mensahe ng inspirasyon at emosyonal na koneksyon. Nakaka-inlove naman kasi ang pinapakita ng Kim Pao ay uri ng pagmamahal na tahimik pero totoo. Hindi kailangan ng bonggang pakulo para kiligin ng mga tao. Isang tingin, isang ngiti, o simpleng presensya lang, sapat na para maramdaman ng fans na may something na espesyal. At doon pumapasok ang emosyon ng fandom. Imbes namang pressure, mas pinipili nilang umunawa at sumorta mula sa malayo. Maganda rin ang mensahe ng balitang ito dahil ipinapakita na, una, may fandom na marunong rumespeto. May love team na hindi umaasa sa kontrobersya. May relasyon, on-screen man o off-screen, na pinapahalagahan ang katahimikan at dignidad. Sa kabuuhan, ang balitang ito ay patunay na ang Kim Pao ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa gentle love, quiet loyalty, at tunay na emosyon. At oo, nakakaiyak, nakaka-inlove, at nakakaasa. Kim Pao isn't loud love, it's the kind that stays. Sa balitang Kim Pao nakakaiyak, nakaka-inlove ang mensahe ng mga fans, marami pa akong maidadagdag na aspeto na pwedeng mas lumalim ang appreciation sa kwento. Ang halaga ng pagkakaintindihan sa pagitan ng artista at fans. Hindi lang simpleng kilig o hype ang nangyayari dito. Ramdam ng fans na nirerespeto ni Kim at Paolo ang kanilang espasyo at hangganan. Ipinapakita nito na may mutual na tiwala at pag-unawa sa relasyon nila at sa kanilang audience. Ang klase ng fandom na nakaka-inspire. Hindi puro chika o drama, kundi mature, supportive at maalaga.
Ang ganitong klaseng fans ay hindi umaasa sa kontrobersya para lang mapansin ang idolo, kundi nananatiling tapat sa pagmamahal at positive vibes. Emosyonal na epekto sa iba. Nakakaiyak at nakaka-inlove ang mensahe ng fans dahil nagbibigay ito ng comfort at inspirasyon sa ibang tao. May mga fans na nagsasabing na sa pamamagitan ng Kim Pao, natutunan nilang maging maunawain, maghintay, at magmahal ng totoo. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa respeto at appreciation. Ang kwento ng gentle love. Sa gitna ng ingay ng Sibwa, ipinapakita ng Kim Pao na pwede pa ring magkaroon ng relasyon o koneksyon na tahimik pero may lalim. Hindi kailangan ng malalakas na drama o public display. Minsan, ang pinakamatibay na emosyon ay yung hindi laging nakikita, pero ramdam. Symbolism ng positivity sa fandom culture. Ang mensahe ng mga fans ay nagiging patunay na may puwang sa social media at Sibwa para sa positibo, supportive at heartwarming na content. Hindi puro chismis, bash o hype lang.